5 habits na nagdudulot ng sakit sa kidney. Ang daming Pilipino ang nagkakaroon ng sakit sa kidney dahil sa 5 habits na ito. I-check mo kung isa ba sa mga ito ang madalas mong ginagawa. Yung number 5, isa sa pinakamabilis makasira ng kidney. Maraming Pilipino ang naniniwala na magkakasakit lang sa kidney kapag umiinom ng alak o soft drinks araw-araw. Pero ang totoo, maraming kidney disease ang nagsisimula sa maliliit na habits na paulit-ulit ginagawa. At kadalasan, wala itong simptomas sa umpisa. Ang nakakatakot sa kidney disease, tahimik itong lumalala. Ayon sa health experts, maraming pasyente ang nalalaman lang na may problem sila sa kidney kapag malala na ito. Kapag lumala, maaaring humantong sa dialysis, mamahaling gamutan at malaking epekto sa pagtatrabaho. Mga relatable examples. Madalas ka bang nagpupuyat? Mahilig ka ba sa mga instant noodles? Hindi ka ba mahilig uminom ng tubig? Pinapabayaan mo bang mataas ang blood pressure mo? Madalas ka bang umiinom ng gamot nang walang payo ng doktor? Minsan, akala natin simpleng habit lang, pero sa paglipas ng panahon, pwede itong makaapekto sa kidney. Ganito kasi yan. Ayon sa mga pag-aaral, ang kidney ang nagsasala ng dugo, toxins at sobrang fluid sa katawan. Kapag palagi itong nai-stress o nasisira, unti-unting bumababa ang kakayanan nitong gawin ang trabaho nito. Narito ang 5 habits na dapat bantayan. Number 1, hindi mahilig uminom ng tubig. Kapag kulang sa hydration, mas nahihirapang magtrabaho ang kidney. Number 2, madalas kumakain ng mga maaalat na pagkain. Ang sobrang asin ay maaaring magpataas ng blood pressure, isa sa pangunahing sanhi ng kidney damage. Number 3, pinapabayaang mataas ang blood sugar. Ayon sa research, ang mataas na blood sugar ay isa sa nangungunang dahilan ng chronic kidney disease. Number 4, pinapabayaang mataas ang blood pressure. Kapag mataas ang presyon ng dugo, nasisira rin ang maliliit na ugat sa kidney. Number 5, madalas na pag-inom ng pain relievers nang walang gabay ng doktor. Ito ang isa sa pinakakaraniwang hindi napapansing sanhi ng kidney damage. Kapag madalas at pangmatagalan ang paggamit ng ilang pain relievers, maaari nitong maapektuhan ang daloy ng dugo sa kidney at magdulot ng pinsala. Mga practical tips. Ito yung mapapayo ko. Number 1, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Number 2, bawasan ang sobrang alat at processed foods. Number 3, bantayan ang blood sugar at blood pressure. Number 4, huwag basta-basta mag-self-medicate. Number 5, magpa-check ng kidney function lalo na kung may diabetes o high blood ka. Ayon sa health experts, mas madaling protektahan ang kidney kaysa gamutin kapag malala na ang sira. Hindi ibig sabihin na isang beses kang uminom ng pain reliever ay masisira agad ang kidney mo. Hindi rin lahat ng may high blood o diabetes ay magkakaroon ng kidney failure. Pero kung paulit-ulit at matagal nang nangyayari ang mga risk factors na ito, mas tumataas ang posibilidad ng kidney damage. Kung meron kang kakilala na madalas ginagawa ang ilan sa mga habits na ito, i-share mo ito sa kanila. Gusto mo bang matuto paano gumaling sa natural na paraan? Attend our free online health seminar. Click the button below to register.